Hey guys, baka po naghahanap kayo ng murang 5G smartphone na meron pong decent na specs. Ito po kay si Infinix Hot 65G. Maganda rin po ay consider yung smartphone na to ngayon. Lalo nga po nagsisale din po siya kayo ng around 7,000 lang sa may A256 na version. Slightly mas malakas po siya compare sa may G200 na naka 4G nga lang po yung processor. Same processor po ito guys ang Poco M7 Pro. Ang kaso lang nasa less than 10k pa nga po yung presyo nun. Compare nga po dito na nasa around 7,000 lang. Basically halos ito rin po ang specs ng Hot 60 Pro na may less than 7k nga po na SRP. Pero naka 4G lang. Ang kaso lang si Infinix Hot 60 Pro ang kunin mo kung gusto nyo nga po na much better na display. Then naka IPS nga lang po ang 5G version. Habang naka AMOLED yung 4G version. Kumbaga pili ka guys kung ano po yung mas gusto nyo. Naka 4G siya pero naka AMOLED. Naka 5G siya pero naka IPS naman. Yan po guys ang Hot 60 Pro at ang Hot 60 5G. Pero kung usapang performance nga ay slightly much better po ang 5G version compare sa may 4G version. Tulad po dito sa may Call of Duty Mobile, mas mataas po yung supported graphics sa kanya, saka po yung mas mataas yung frame rate niya. Compare nga po sa may G200. Pero ito yung kailangan po ng optimization to para mas maging smooth pa yung gameplay natin. Di medyo bago pa lang din po yung processor na yan. Saka buti naman mayroon pa siyang headphone jack, saka mayroon pa siyang SD card slot. Habang yung Hot 60 Pro wala na po yun guys. Ang hindi ko lang maintindihan dito bakit yata biglang single speaker na lang po itong 5G version. Habang yung Hot 60 Pro na 4G version naka dual speaker po yun. Tapos mas mura pa yung kanyang presyo at mas maganda pa po yung kanyang display. Medyo nakakapagtaka yan guys. Di madalan na po magkaroon sila Infinix ng mga naka single speaker na mga smartphone. Dahil even po yung mga entry level nila mga naka dual speaker na. Yung mga kulang 5k po yung mga presyo. Tapos ito po nasa around 7k yung kanyang presyo, bigla po siya naka single speaker na lang ngayon. Ang hindi ko lang magets guys sa dalawang smartphone po niya ni Infinix, yung Pro version na 4G, saka po yung Hot 60 regular pero naka 5G siya. Parang mas mahal po yata yung 5G na processor, compare po sa may AMOLED display, dahil sobrang ganda po ng display ng Hot 60 Pro, pero naka 4G nga po siya. Tapos yung Hot 60 5G, mabilis yung kanyang data, kaso sobrang pangit po ng kanyang display. To the point na 720p lang po yung resolution niya. Pero pagdating po sa may presyo, napakalaki rin po ng difference niya. Almost kulang 1,000 pesos din po. Pero meron naman silang downside parehas. Kumbaga lamang sa may data yung isa, pero mapangit yung display. Pero yung isa naman po guys, lamang sa may display, pero naka 4G lang. Pero mas mura po yung kanyang presyo, na less than 7k lang po yung SRP. Maintindihan ko sana yan guys kung parehas po sila ng presyo na kulang 7k lang. Pero naka 5G at IPS. Tapos naka AMOLED, tapos naka 4G lang. Pero same lang po na kulang 7,000 yung SRP. Sa camera naka 50 megapixel po siya. Single camera lang yan guys. Fake camera lang po itong dalawa sa may likod niya. Pero still hanga pa rin po sa may camera ng Infinix. Dahil maganda talaga yung quality niya. Compare nga po kila Oppo, kila Vivo, kila Realme. Dito nga po sa mga less than 10k na mga presyo. Sadyang mahilig lang po talaga sila maglagay ng mga fake camera na literal na design lang, pamparabi lang kunyari. Sa Mobile Legends, ito po yung gameplay natin saka yung settings po natin dyan. Okay naman siya, same lang po ito na majority ng mga smartphone ngayon sa mga ganitong presyo. Yung 5G lang po talaga yung naiba sa kanya. I think sa may around 7k po na presyo, medyo hindi na po masama itong Hot 60 5G. Ang kaso para sa may around 7,000 din po na presyo, meron po mga smartphone na mas maganda dito para sa akin. Dahil sigurado marami po sa atin na hindi naman magagamit ang 5G. Dahil nakadepende pa rin po sa may lugar, saka po sa may signal ng mismo lugar natin. At yung available nga po yung 5G na mobile data. Siguro mas madali po yung recommend yung smartphone na to kung nasa kulang 7k lang po yung presyo niya. Dahil kung aakit na po ng 7k at aabot na po ng kulang 8k yung presyo ng isang smartphone, bakit hindi pa tayo kumuha ng Tecno Slim na mas maganda po yung overall na kanyang specs. Naka 4G lang po siya, pero mas maganda po yung design at mas maganda po yung syempre yung display na makukuha po natin, lalong-lalo nga po sa may design niya na formang iPhone Air. Sadya naka 4G lang po talaga sila, pero sa tingin ko hindi na po big deal yan, lalo kung wala namang pong 5G sa may lugar natin. Diyamak na mas pipiliin ko na po yung merong mas interesting na design. Compare po sa naka 4G, compare po sa naka 5G, pero naka 5G lang po siya. Pero sa may kanyang display, medyo negative siya. Saka medyo generic na po yung kanyang design. Compare nga po dito, na meron pa siyang pailaw sa likod. At napakaganda po ng design niya na formang iPhone Air guys. Dahil dito lang po talaga ako sa may display, medyo nag-alanganin sa kanya. Diyan nga po sa may Hot 65G. Di naka 720p lang po yung kanyang resolution.
Alam nyo, sobrang ganda ng display po ng Hot 60 Pro. Pero sa may 5G version, sobrang pangit naman niya. Kahit sana ginawang 1080p, pwede na. Kaso bakit 720 pa nilagay mo Infinix? Pero syempre guys, kung titingnan naman po natin sa ibang perspective, dahil kung i-compare nyo po ang Hot 60 5G, sa ibang smartphone brands naman tulad po nila Oppo, nila Vivo, nila Samsung, or even nila Huawei saka po nila Honor, doon nyo po ma-appreciate yung smartphone na to. Pero kung i-compare nyo nga po yung smartphone na to, kila Tecno, or even kay Infinix, doon po natin makikita na mayroong mas magandang option po dito sa may Hot 60 5G ngayon. Mas gusto ko na po ang 4G data basta naka-AMOLED, lalo kung ganitong kanipis naman at ganitong kagandang design. Pero kung sakali po makikita nyo yung smartphone na to sa may sale ng kulang 7K lang, I think palag na po yun guys. Okay na po yung kanyang presyo para doon. Pero kung aabot po ng lagpas 8K, sobrang negative na po yun guys. Pero kung sa may kulang 8K nga, or around 7,000, I think medyo pwede na. Lalo kung mahalaga po sa atin ang 5G na mobile data. Yun lang guys, meron po tayong link sa may comment section, saka po sa may description. Thanks for watching!